ikaw at ako. Ping, 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 ping! Bon appetito. Kung kayo ay mahilig kumain, narito ang inyong idol sa kusina, Chef Pablo Boy Logro. Yay! Hello! Hello, hello, hi, hi. Hello, sister. Mga unta! Takam na ba kayo? Ang makakasama natin ngayon, walang iba kundi si TG Trinidad! Hi, Jets! How are you? Ako, excited ako na maging guest dito dahil talk of the town na daw yung idol. Saya? Salamat po. Ang daming gusto mag-guest dito dahil masyadong masaya daw dito. So thank you for having me. Pati yung mga studio audience natin, excited na maging guest sila, ang mga International Hospitality Management students and faculty ng Siena College, Taytay Rizal. Ikaw ba? Yeah. Ikaw ba, TJ? Ano ba ang paboritong pagkain? Favorite ko talaga is Japanese. Japanese na eh. Japanese. Hindi na Oh. Bushi na eh. Masyadong Ay, mas naniwang ko na yun. Anong paborito mo nang lutuin? pag nagmamadali ako, pasta yung... Pasta, wow. Talaga. Yeah. Kasi mas madaling. Madaling lutuin eh. Pero, I mean, I like to cook mga... Sashimi. Hindi mali na luto yun eh. Jokes na. Okay, so, hindi natin patagalin. Dito na tayo, Teji. Okay. Isang masarap na gabi sa inyong lahat. Dito sa Idol sa Kusina, wala kayong gagawin kundi... Kumain ang kumain! Ang lulutuin natin ngayon ay mga pagkaing nakasuksok. Alam mo ba yan, Teji? Stuff. Stuff. Oh, yes. Kung ano yung nakasuksok, ito yung mga pagkaing isinusuksok mo sa something. Sa something. Halimbawa, yung mga relleno, yung mga empanada. Pero, espesyal ang mga putaheng gagawin natin, kakaiba siya. Tulad na nalagawin natin ito ngayon. Alam mo ba kung ano ito? Ano? Sayote. 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 No? Ito po yun. Ito yun ay pinakuluan ko kanina, ng maaga pa. Kinakailangan malambot naman. Gaano katagal yung pagkulo? Mga 5 minutes, gano'n? Mga about 10 minutes. This one is olive oil. Okay. Yes. So, onion tayo. Amoy garlic. At Amoy garlic. Teji, can I have the brandy? Ito yun? Yes. Ito ba yan? Kailangan, yes. Lagyan natin ng brandy. Kahit anong brandy, anong brand? No? Kung medyo class ka, dilagyan mo ng cognac. Lagyan natin ng brandy. Cognac. Yeah! Yeah! Okay! Very nice. Very nice. Mayroon pa. Kala ko, nahugot na eh. Hindi po siya. Okay? Then, kapag medyo nag-oily na ang ating beef, at saka mo palang ilagay yung ating tomato sauce. Tomato sauce. There you go. Yeah. Lahat na. Bayad na yan eh. Bayad na yan. Alright. Sayang naman, ano? Yes. Bayad na eh. So, lutuin natin maayos, and then lalagyan natin ng salt. Saan yung salt? Ito yung salt. Ito. Ito po. Yan. Yan po. Tapos ito po. Yeah! Alright. So, ready na po tayo. Ang gagawin natin ay lagyan natin dito sa ating. Yan. Pwede mo kong tulungan. Okay. Dito na lang. Ilalagay natin sa ano? Dito po sa ibabaw. Your spoon. So, lagyan natin. Okay. So, napakasimple lang po ang ating ginagawa. Pero po, pagka ibinibake mo na sa oven yan, sabi nga sa Ilocano ay lasang mukhang imported. Then, lagyan natin ng cheese. Ito po.
Para lumasa lalo, ito mozzarella. Ito naman yung quick melt. Sige pa po. That's right. Okay. Okay. And then, lagyan natin ng mozzarella. Okay, so. Tapos, ito. Then, this one. Ito yung bechamel sauce. Okay. So, nandiyan na. Earlier, pinasindahan ko po yung aking salamander. O you can place in oven. Kung walang oven, pwedeng oven toaster or salamander. Yung apoy na sa ibabaw. Papo. Yan po. Gaano katagal yan? About 3 minutes to 5 minutes. At gagawa din ng garnish. Alright. 1, 2, 3. Yan. Okay, kukunin na natin yan sa salamander. Wow. Ingat, mainit. Yes. TG. This is what a nice. What a perfect, huh? 2, 3, 4, 5. Okay. Sa kabila rin. Ang bango, habang mainit yung ating ceramic dish, pag nilagyan mo ng orange, maamoy mo yung pinaka-flavor ng orange, di ba? Tsaka importante yung garnishing for Yes. presentation. Yeah. So, konti pa. Kulang pa ng konti. Kulang pa ng konti. Kulang pa ng konti. Alright. Then, lagyan natin ng parsley sa gilid para lalong tumingkad ang kanyang kulay at kagandahan. Parang kulang pa talang isa. One more. Ano yan? Yan. There you are. So, Yeah. okay, so, lagyan natin ng parsley. Okay. So, Sir TJ, hati tayo, ha? Okay! Alright. So, kalahati sa'yo, kalahati sa akin. Sabay tayo, then ping, 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 ping! Here it is, stuffed sayote. Natatakam na ba kayo? Takam! Kainan na! Yeah! Hindi, okay na to. Sir TJ, how are you? Kamusta na pagkain? Sarap. Wow. Sarap. Salamat, salamat. Sarap. Okay. Thank you, thank you. Sarap. Coming up next, sinuksukang manok. Kailangan andyan pa kayo sa pagbabalik ng Idol sa Kusina! Nagbabalik ang Idol sa Kusina! Ang susunod nating gagawin ay sinuksukang manok. Ito yung classic all-the-time favorite comfort food ng marami na stuffed chicken roll. Iniba lang natin, iniba ko lang po ang pangalan para isipin ninyo na this is brand new, bago pong style. Nakatatakam na ba kayo? Simulan na natin. Kanina po ay dinibon ko na po yung tinatawag natin na thigh, no? Thigh, chicken thigh. Tama ba? Chicken thigh, chicken thigh, chicken thigh. Ito po. Dinidibon ko na po kanina. At mayroon po ako dito ang tinatawag natin na chorizo, giniling na chorizo. At mayroon din ditong ham at may bilbao, no? Kinakailangan natin ilagay dito sa ating gilingan upang sa ganun ay maging pino, no? Iba itong paggagawa ng ating tinatawag na chicken roll, no? Kailangan lang natin ay mayroon tayong gamit. Kung wala naman, as I mentioned that earlier. Yan. Isa pa, para lalong sumarap, itong ating giniling at kung gusto mo talagang kakaiba talaga ang lasa, lagyan natin ng konting grated cheese para maging malinamnam lalo, no? Konti lang. Optional, no? It's up to you.
Konti lang. Okay na. Simple lang, di ba? Kahit na nanonood ka nito sa aking ginagawa sa Idol sa Kusina, matutunan mo ito. Siyempre, lalagyan natin ng seasoning granules. Hindi siya naghiwalay. Ngayon, meron kong foil dito. Then, lalagyan po natin ng butter. Lalagyan natin ito. Kailangan flat, ha? And then, lalagyan natin ng ating giniling. Sa gitna po. Kung gagawin natin ito sa bahay, hindi ka na maghihirap. Dahil po, ang ilalagay natin ay ready na po, hindi yung giniling na binibili natin sa palengke. Po, lagyan lang konting butas sa gitna. Kaya nga, isusuksok natin sa loob ang ating palaman. Po, unang-una, pickles. No? And then, the cheese. And of course, the pugo. Yan. And then, lalagyan ulit natin ng kunting giniling. Hindi po yung parang basta-basta ka mag-roll. Kung hindi ganito, ha. Tingnan nyo. Hinakay yung kamay mo, tumitilansik, ha. Para tayong nagbabalot ng sushi. Are you familiar with sushi? Yes. When I was in Japan, yun po ang ginagawa ko araw-araw. Sushi. Hi. Yan. Hindi diretso mo ng ganon. At saka mo ngayon, mabalik yung binalot mo. At i-atras natin ng bahagya dito. Dahil pag niroll mo na, kapos ka na. I-atras natin ng dahan-dahan. Tulad yan. Atras, atras. Ayusin yung balat. Yung dulo. Then, at saka natin ulit i-roll. Honto ne. Eh? Roll. 1, 2, 3, 4. Twist to the right and twist to the left. Yay! Yan na po yun. Tapos po, ilalagay natin sa steamer. Ilagay natin sa steamer. Pwede pong individual, as I mentioned that, pwedeng isang chicken thigh. Tapos, ilalagay natin sa steamer. Ngayon, tatakpan natin. Lulutuin natin ng 45 minutes to 1 hour hanggat maluto. Okay? So, nandyan na po yan. Earlier, may ginawa po ako. Of course, kasi matagal 45 minutes, gagabihin tayo. Ang ginawa ko ay, mayroon po akong ginawa. Individual. Cute, ano? Yan. Pag samasamahin mo yan, di ba? Malaki, no? Ginawa kong pupit, no? Yeah. Guntingin natin para class. Yan. Ang cute, ano? Ang cute. Ang cute niya. Yes, cute na cute, no? Okay, gagawin natin ang sauce ng ating cheese and Nestle all-purpose cream. Ito po yan. Okay. So, of course, kunting butter. Kunti lang. Then, i-melt po natin yung cheese. At ilalagay natin ang Nestle all-purpose cream. Nestle all-purpose cream. Alright. Haluin lang natin. A very simple sauce, but of course, malasa siya because of the cheese and the Nestle all-purpose cream. Of course, lalagyan natin ng seasoning granules. Ito po yun. Okay. Hihiwain na po natin yung ating chicken roulade. Then of course, lalagyan natin ng ating sauce. Lagyan natin ng
spring onion. Okay. Yeah. Alright. Lagyan natin dito, ha? So, ping, ping, ping! Sa gitna po, ha? Ang sauce. Yan. Sa gitna. At pagkatapos po, lalagyan po siya natin ng garnish. Then, of course, lagyan pa natin ang tinadtad na ating parsley. Very simple but full of art. Right? Yeah. Yeah. Okay. Hurry! Bing, 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 bing! Here it is! Sinuksukang manok, also known as stuffed chicken roll. Natatakam na ba kayo? Kainan na! Coming up next, beef roulade. Huwag go away, magbabalik pang Idol sa Kusina! Welcome back sa Idol sa Kusina. Natatakam na ba kayo? Natatakam! Okay, walang problema. Ang susunod na putahin natin, beef roulade. Sa Tagalog, morcon. Simulan na natin, Mr. Teji. Bakit tinatawag na morcon? Morcon is roll. Roll. Rolado. Yung bilog na may palaman. Okay? Okay. So mayroon tayo ditong tinatawag na, ayan, beef. Hiniwa ko na kanina ng pahaba. Anong part ng baka yan? Actually, ito po ay tinatawag natin, pwedeng top round, pwede rin tinatawag natin yung kasim. Saan yan? Sa may part ng pigi. Okay. Pigi po. Ito po, no? Then, lalagyan na natin ng kunting salt. Whoop! Black pepper. Yan. At lalagyan po natin ng palaman, no? Kung bakit morcon? Kasi sa atin sa Pilipinas, mahilig tayo magpalaman ng kung ano-ano. Okay. So, lagyan natin ng hotdog. They call it in France, capsicum. Peppers. Pickled cucumber. And then, of course, ham. Sirol na natin. Parang sushi. Yan. Ang kahalagahan lang po sa morcon, tatalian natin, of course. Butcher strings. O twine. O twine. Yes. But normally, pag sa kusina, tinatawag namin is butcher string. May technique po pagtali nito. Hindi yung basta nilang binuhol. Mayroon po. Pagka sinasabi natin international o French style or European, ganito pa ang tali. Okay? Ayan, so binubuhol muna dyan. Buhol muna. Tapos, higpitan mo siya. Tapos, tirahan mo mga 2 inches long o 3 inches long. Okay. Tapos, dito sa dulo, ilagay mo yung daliri mo ganyan. Tapos, hindi tinataas, ha? Hinihigit lang. Okay. Hinigit-git bang tawag yan? Anong tawag yan? You have to pull it. You have to pull it. So, dito buhol, tapos dito, iipit lang. Ihigit lang. Balik ulit dito sa simula. Okay. Tapos, tatalian mo ulit dito. Kaya may isang inches na vacant para po pagka inilagay mo yung lubid sa gitna, yung butcher strings, ay hindi po nagdikit-dikit. So, may na. Okay. Ngayon, iikutin mo ngayon. Again, huwag mo iangat, ha? Bakit hindi inaangat? Kasi pag inangat mo, lalabas yung palaman, tapos madideform na. Ganito naman ang pagtali.
Okay? Kaya mayroon pong technique, dito po na-determine kung marunong ka magtali ng karne. Kasi maraming pamamaraan, pa nagtali ka nito, minsan, pa nagtali sila, basta na lang binuhol. Hindi po. Ito po may art. Arrow your finger. 1, 2, yan, 3. Kailangan, kapag nag-arrow ka ng finger mo, nandun lang. Okay. Tama na? Then, ibabalik ulit. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7. Kaya po, mayroon tayong dugtungan. Again, salt. Alright. Yeah. Pina ulit. Yes, there you are. So, nandiyan nakatali na po. Nakita nyo, magandang tali, di ba? Okay. Caterpillar, yes. Ilagay natin dito sa ating lalagyan, no? Sa roasting pan. Pero lalagyan natin ng merpwa, onions, carrots, celery, chicken stock. Ilagay natin po ating tomato paste, liver, and spread. Lastly is the tomato sauce. Tatakpan natin ng aluminum foil. Yun. Kindly open the close. Open the close. Yes. That's right. Ingat, ingat, mainit. Yes. Okay. Okay, we leave this for 1 hour and a half. Nasa oven. Natatakam na ba kayo? Tatakam na. Bibitinin ko muna kayo. Huwag kayong alis. Magbabalik ang Idol sa Kusina! Woo! We're back dito sa Idol sa Kusina! Yeah. Okay, bago ko kukunin yung aking morcon sa loob ng oven, gagawa muna tayo ng garnish. Yung ating paglalagyan ng ating tinatawag na mango salsa. Ito po yung ating lumpia. Very simple lumpiang wrapper. Hiwain lang natin ng gitna. At isa pa ulit. Yan. Dalawa lang. At mayroon tayong sandok dito. Lagyan natin to sa mainit na mantika. Tapos, ganyan lang. dyan mo nakukuha yung korte. Yes. Ilalapag mo lang ganyan. Simpleng-simple lang. Pero, may dating. Yeah, nagtataka ako kanina kung paano mo nakuha yung korte na yun. Yeah. Ito lang. Ganyan lang, oh. What a nice! Tapos, huwag mong gamayin, ha? Yari ka. Dapat ay ganyan lang. Okay? Minsan, pagka tayo mga Pinoy, may imbento, di ba? Kung anong-anong naiisip. Pero, yan nga tayo na pinag-uusapan ng mga foreigners dahil ang mga Filipino daw ay mahilig mag-imbento. Okay, so nandiyan na yung dalawa. Ready na. Ito naman po yung tinatawag natin na, tingin ko lang, mango salsa. Okay. So, yung mangga ay hiniwa ko ng small cubes. Yan. And then, ito yung basil. Wow, fresh basil leaves. Fresh basil leaves. Bango-bango. Tignan natin. Dina-dice mo yan. Dice, yes. Kailangan last minute mo ilagay kasi pag advance, mangingitim. Pero may ibang style ng pag-cut rin yung pag-tawag yung julienne, di ba? Mayroon po julienne. Pinarol mo ng bilog tapos tsaka may ano. Para pahaba yung pahaba, labas. yes. But this time is brunoise or bournoise or chop. Yep. Brunoise? Brunoise. In German, brunoise. In France, brunoise. Sa English is brunoise. Tagalog? Sa Tagalog ay tinadtad na maliliit. Tinadtad. Yan. Tapos talagyan natin ng olive oil. Red pepper. Mango salsa. Red bell pepper. Yes. Tama po yun. Talagyan natin ng olive oil.
And then, Mr. TJ. So, tapos minimix mo na ngayon yan. Yes, lagyan natin ng salt. Yes. Hindi na kailangan maingay para mapansin ka, no? Okay. So, nandyan ako. Bango. Yes. This is called, basil, oh. yes, mango salsa. Aside. Now, kukunin na natin yung ating in-oven. Pwede natin patayin, mainit masyado. Yep. After 1 hour and a half, ito na po yung morpo natin. Right. Oh. Tingnan natin. Natin. Bango, ha? Yeah! Yan na. Okay. So, siyempre, kukunin natin ang ating morcon. Wow. Lagyan natin dito. At tatanggalin natin tali. Yeah. So, nakita natin yung sauce. Lahat Sasalain nagsama natin yung yung mga sauce. flavors sa sauce. Yes. Sasalain natin ngayon yung sauce. Wala na? Wala na. Okay. Sasalain natin sa isang pot. First, yung sauce. There you are. Yan. Pakilagay na lang po rito. Salamat po. Okay. So, plating na tayo. Tingnan mo na. Wow. Okay. So, nandiyan na po, no? Para lalong gumanda, lagyan natin dyan. Dalawa. What a perfect. Ayun, no? Ayun, no? Okay. Then, lastly, of course, lagyan natin ng basil para mas maganda, mabango. Okay. Julian. Yeah. Okay. So, kalahati sa'yo. Kalahati sa akin. So, ping, 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 ping. Here it is. Ang ating beef roulade. Natatakam na ba kayo? Takam na takam na! Kainan na! Sir TJ, kumusta naman yung ating morcon? Napakasarap. Wow. Tamang-tama lang yung pagluto ng karne, tapos yung... So, I think added yung extra reduction ng sauce. yes. Mas lumapot at mas naging malasa yung Yes. Yan ang yung sauce, importante doon, reduction ng sauce. Wow, Sarap, salamat. Chef. Salamat, TJ. Today, 3 stuffed dishes ang ating niluto. Merong stuffed sayote. Kailangan slightly blanch lang yung sayote. Hindi dapat overcook, lalabsa at sobrang lambot kapag overcook ang sayote. Meron din tayong sinuksukang manok, also known as stuffed chicken roll. Ang tip ko sa inyo, kailangan tight ang pag-roll para wag bumuka. And finally, we have beef roulade. Para lalong sumarap, pakuluan sa merpwa ang morcon bago natin i-roast sa oven. Diba? Salamat kay TJ Trinidad! Salamat din, Chef. Salamat. Salamat din sa mga International Hospitality Management students and faculty ng Siena College, Taytay Rizal. Busog na ba kayo? Laging tandaan, bago ang happy eating, dapat mayroon munang happy cooking. Kayo rin pwede maging
kung saan wala kayong gagawin kundi... See you next Sunday. You have a dinner date with Idol sa Kusina! Idol sa Kusina would like to thank the following: Ariston, GE Appliances, Gerdos, Union Home Appliances, your dependable home partner, Fashion Chefs, Sogo Home and Office Center, Savers Appliance Depot, Destiny Paint, Multimac International of the Gumeco Group of Companies,